Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Kamusta pa kayong lahat dyan? Today is January 6, 2024 at tayo po ay magpapaligo na naman sa ating bidang-bidang si G, the Green Iguana. At ito po tayo, lalagyan na po natin ng tubig yung kanyang swimming pool na puno ng kalawang. Hindi pa rin dumating yung ating in-order. So lalagyan na po natin ng warm water yan. Warm water talaga. Kanina ko pa inaayos ito kasi mabilis talagang lumamig yung tubig dahil po sa temperature sa labas. So umuusok-usok din, nagsisteam din siya. Dahil po yung tubig ay medyo may ligamgam, init-init po siya at yung hangin sa labas ay malamig. So hindi ko na ito tatagalan pa. Kukunin ko na yung ating G at ilalagay natin siya dyan. Dito na muna. Hi baby. Good morning baby G, daddy. How are you today? Are you so happy and blessed? Do you feel blessed today? Okay, so lalagay natin si G sa kanyang tubig. Yeah. Ayaw niya. Ayaw ni G. Hindi na siguro alam. Yun, Ayun. Doon na po si G sa kanyang swimming pool. Diyan po si G. Ayun. Kitang-kita na kung saan si G natin. Buksan ko muna ito. Ayun ang ating G. Kasalukuyan pong nasa warm water po ang ating G. At I hope po ay nagugustuhan niya. At sasaraduhan ko na lang po muna yung ating pintuan dahil malamig po sa labas. Ayun. So, bath time na naman po ang ating G. Kasi kailangan niya naman talagang maging moist ang katawan niya. Kasi pag malamig ang panahon, dry yung kanilang skin. Ako rin, yung tao dito, nag-dry. Pag dry, malamig yung panahon. Kasi dito sa amin, dry. Pag malamig po ay, yung aking lips po ay nagka-crack. Ang aking mga balat ay super dry. Kahit gaano mapakainom ng tubig, kailangan talaga mag-apply ng lotion. So, dito sa kanya, the only way para safe siya at natural lang is bath lang. Walang halong kalawang lang po yung hangla. Ang halo sa kanyang tubig dahil yung kanyang swimming pool po ay may kalawang. Ayun. So, paliguan lang natin si G. Ayun, ma-feeling niya. Mainit-init kasi. Maganda yung feeling sa kanyang tiyan. Kasi yung tubig dito ay mainit-init po. So, ayun. Gustong-gusto ni G yan. Siguro natin si G. Ikot-ikotin natin. Ayun, Ayun ang ating G. Si G po ay feel na feel talaga ni G na paliguan siya. Ano mo yung kanyang itsura. Feel na feel ni G yan. Inan mo si G natin. Gustong-gusto niya yan. Kasi maganda yung feeling ng warm water na napapainitan yung kanyang balat at saka yung kanyang tiyan. So, ito talaga yung dinalook forward ni G. Noon, nagka-crack-crack po ito. Madali po siyang yung kanyang dito ay nag-accumulate na yung mga dead cells, dead skin niya. Noon, bihira ko lang kasi siya pinapaliguan. Hindi naman siya stress pag naliligo kasi mas gustuhan niya. At ngayon po ay magandang-maganda yung skin niya. Bihira na lang po siya nagsi-shedding ng marami. Yung shedding kasi, natural po yan sa kanila yung shedding. Pero pag moist kasi yung ang environment ay hindi gaano kasakit or kakati yung kanilang balat pag nagsi-shedding. Maganda, soothing yung feeling niya. Soothing is like, feel na parang very comfortable yung feeling mo pag ikaw po ay
pag siya po ay nakasubmerge sa mga ligamgam na tubig, ayun kasya pa lang buong paa niya, buong buntot ni G. Kasyang kasya yung buong buntot ni G, oh. Nandiyan yung buong buntot ni G sa loob. O kayo ba? Kailan ba kayo naligo na may kasama kayong nagpapaligo sa inyo dyan? Yan ang mga ano, no? Mga nakakainggit sa mga walang mga kasama. Or hindi naman lahat ng mga may partners ay naliligo ng sabay, di ba? So, sino ba sa inyo dyan yung hot pa yung inyong mga relationship? Kumbaga kayo pa ay kasama sa pagligo. Meron pa ba dyan, di ba? I hope meron ganyan, di ba? Na may mga times na syempre kasama pa rin kayo ng partner sa pagpaligo, sa paligo. Ngayon si G ay ginagaydan lang po natin. Feel niya naman na mahal siya ni Daddy Master niya eh. Diba? Ayun, nagtago na si G. Nahiya na siya. Nagtago na naman siya sa likod ng kanyang ano. So yun, warm water ni G. Ibalik natin yan para makita niya at siya ay pumasok ulit. So ito po, ang ating episode na ito ay more on paligo lang muna kay G. At ano lang tayo, chill lang tayo. Pero ayun, magpapasalamat ulit ako sa inyo. Walang humpay, walang katapusan po na gratitude, gratefulness po sa inyong lahat. At maraming salamat ulit dahil po nandito kayo. Almost a month na po tayo na nag-all about G, the Green Iguana, daily vlogs. At nandito pa rin kayo. And I know na naging bahagi na po si G ng inyong buhay. Alarm clock niyo na ba si G sa Pilipinas? 6 o'clock po tayo. Every time na meron tayong all about G, 6 o'clock po yan. At ayun, ano lang po tayo, chill lang po tayo. Maganda yung ganyan dahil si G po ay ano siya, nakikipag-cooperate na rin po si G. Alam niya naman na binibidyohan siya. Nakikinig talaga si G. Alam niya na siya yung topic, alam niya na may video sa harapan niya, may camera, may ilaw, at hindi siya mabangis at ano na alam niya namang sikat si G ngayon. Alam niya na may mga fans na po siya. Feeling niya. Sana all. So si G po ay I think 2 years old na po si G. At sa mga bata, sa tao pala, parang teenager na yan sa kanyang level. Yung hot na pero hindi pa siya pwedeng i-breed kasi batang-bata pa. Pero pag hanapan mo siguro ito ng partner na babae, ay siguro mag-try na rin iyan. Kasi natural na instinct na yan sa kanila, yung ganyan. Pero nagtanong na po ako sa kaibigan kong may-ari ng pet shop kung ready na bang i-mate or hanapan si G. Sabi niya na not yet because he's still young. Like he's a teenager. So, yun. Pero pag meron siguro, mag-aatake na rin tong G na to. Kunwari lang yan na parang santo. So, ano ba yung magandang pag-uusapan natin ngayon? Ha? January 6 po ngayon at 1624. Ano naman ba yung mga bagong nangyari, nagaganap sa buhay natin? Ayun ba, unti-unti na po na ba nating pinapalitan yung mga bad habits natin? Diba, naalala nyo, nag-share ako last time tungkol sa ating mga bad habits na kailangan natin palitan. Yung mga routines natin sa umaga, yung pagkagising po natin ay kailangan talaga nating mag-pray, di ba? That's the first one. The second one is pag tayo po ay kumakain, di ba? Importante dyan ay mag-pray at wag munang mag-picture at mag-video at ilagay sa reels natin or sa mga shorts natin. So, importante po is prayer. And of course, tayo po ay magpasalamat, be grateful, na i-pray po natin lahat na everything will be positive. Yun ang pinaka-importante is the law of attraction. At paulit-ulit ko po yan na sinasabi dahil po ako ay isang practitioner po ako ng law of attraction. Ilang taon po ako, almost 4 to 5 years po akong nag-focus po sa law of attraction.
At hindi po biro yan dahil po once na nasa kamay mo na or nasa energy mo na ang law of attraction, ay you have to be very careful of what you ask. Kahit nasa thoughts pa lang yan, ay very dangerous na yan kasi meron ka ng law of attraction, lahat ng yung parang magnet na yung iyong utak, at ang iyong bibig at ang iyong dila. So lahat po ng iyong sinasabi ay there's like 70 to 85% na mangyayari on the spot. Ako po ay isa po sa mga magte-testify na totoo po yan dahil ilang beses na po nangyari sa akin yan. At I have to be careful of what I attract. Hindi po ako basta-bastang nagwi-wish or nag-attract lang. Before ko po i-process po yan sa brain ko at sa ipalabas yung energy ko, ay iniisip po talaga yan kung kailangan ko ba talaga yan or hindi. Dahil po, believe me or not, yung aking law of attraction po ay may span po siya ng 30 minutes to 3 days. Yan, dyan, sa loob ng 30 minutes to 30 to 3 days, nangyayari po yung aking hinihiling. So, kaya po ako ay very careful talaga. So, paano ba yun natin gawin yung law of attraction? And may mga ano yan, may mga, syempre, dapat open-minded ka po na, ayun, na very, may mga ano yan may mga kailangan tayong i-delete na mga information sa ating brain. Yung mga ang brain kasi natin merong memory yan. May mga habits yan. So, ang pinakauna nating i-break is the law of negativity. Anything na negative ay walang lugar po sa atin. So, yan ang pinaka very basic. Kasi pag ikaw ay nagdududa, pag ikaw ay may galit, pag ikaw ay may inggit, hindi mangyayari po yan. Hindi mo mapapasa kamay ang law of attraction or ang power of magnetism. Bakit po? Syempre, magmamagnet ka, mag-attract ka ng isang bagay, negative naman yung meron kang pagdududa. Kahit gusto mo mangyari yung isang bagay pero nagdududa ka or may galit ka or ginagawa mo yan dahil gusto mo lang lamangan or ayaw mong lamangan ng iyong kung sino man yan, yung iyong rival. O di ba? So that's the very first thing na tayo dapat mag-reboot. Lahat ng negativity po sa ating isip ay dapat mawawala yan. Mahirap yan sa mga ayaw o sa hindi makakaintindi pero dahil po ako ay isa po akong estudyante ng aking mentor na kumbaga doon po talaga ako natuto sa kanya. So it's just that you have to trust the process. Trust the process lang. Kailangan talaga meron kang mentor, meron ka talagang teacher or meron ka talagang instructor. Kumbaga siya yung mag-guide sa iyo kung ano yung tamang gawin. So ako po ay naging estudyante niya po ako for more than 5 years. At maliban po dyan na naging close friend ko rin po siya. At doon ko po natutunan halos lahat ng mga kung paano po tayo mag-attract. At syempre, kahit na malayo na kami sa isa't isa, sa Pilipinas siya at dito ako, nag-uusap pa rin kami once in a while. Um, ano siya, isa sa mga good friend ko yan. Ilang taon lang naman yung gap naming dalawa. Siguro mga 15, mga 12 years gap lang kami siguro. Pero grabe yung grabe yung nabigay niya sa akin na knowledge and of course, maturity level ko po. So anyways, hanggang dito lang po tayo. Ang law of attraction po ay pwede nyo rin yun panoorin sa mga website, YouTube. Type nyo lang dyan, law of attraction. Ayun. Meron din law, meron din attracting uh, good relationship, attracting a financial health or mga ganyan. So iba't ibang mga topics po yan. So ina-attract mo na mapapunta sa iyo. Okay? So anyways, maraming salamat ulit sa inyong lahat, mga masters and mga ka-G. Another day, another premiere,
and all about G, our daily vlogs. Ang ating green iguana na si G ay maniligo muna at ako po ay mag-prepare din ako ng aking breakfast. Maraming salamat po mga masters, mga ka-G. Till our next vlog, God is great. Yahoo!